Kung dati nga ako lang ang curious dito sa bilog na lecheplan mga marikoy, ngayon napakarami na nila. Kaya naman tara, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ito lang naman yung kakailanganin natin. Meron tayong 10 pirasong itlog, half cup na asukal para sa gagamitin natin sa caramelized sugar, isang malaking lata ng condensed any brand mga marikoy ay pwedeng-pwede. At kailangan din natin dito ng isang malaking lata ng evaporada. At syempre, yung ating hulmahan na 2 ounce na microwavable na cup. Sa last upload ko nga ng lecheplan mga marikoy, meron nga nagtatanong doon kung hindi daw ba nalulusaw itong plastic cups ko. Hindi po siya nalulusaw kapag ini-steam mga marikoy dahil microwavable na nga to. Dito naman sa paghihiwalay ng itlog na puti at saka dilaw na itlog mga marikoy, kailangan talaga dito ay gumamit ka ng kamay para mas mapabilis ka. At syempre, make sure nyo na nakapaghugas na kayo ng kamay. Grabe talaga mga marikoy, simula doon sa comment section hanggang sa messenger ay talaga namang marami din talaga nagtatanong tungkol nga dito sa aking lecheplan na nilalagay sa halo-halo. At kung itatanong nyo naman kung saan ako natutong gumawa ng lecheplan, ay dati na po talaga akong gumagawa nito. Anyways, kailangan din pala natin dito ng vanilla syrup at saka kunting asin. If ever naman na wala kayong vanilla syrup sa inyong lugar mga marikoy, pwede kayong gumamit ng kalamansi. Sa mga ganito kadaming mixture mga marikoy, mga 3 kalamansi lang yan. Kung meron kayong mga portable mixer o kaya naman wire whisk mga marikoy, pwede din naman yung gamitin kapag wala kayong portable mixer. At kapag gumawa talaga kayo ng lecheplan, ito talaga ang wag na wag nyong kalimutan, yung pagsasala. Ako, mga 3 beses ko talaga yan sinasala para tanggal talaga yung mga buo-buo at saka yung bubble. Set aside nga muna natin yung ating mixture, tapos ayan, sa isang kaserola, naglagay lang ako dyan ng half cup ng sugar, tapos konting tubig. Pagdating naman sa pagkakaramelize mga marikoy, dapat mahina lang yung apoy nyo. At halo-haloin lang natin yan hanggang sa malusaw na yung sugar at ganito na yung itsura niya. Okay na yan mga marikoy. Wag na natin siya palaputin ng husto dahil hindi natin maililipat yan sa ating lagayan. Sa paglalagay sa ating lagayan ay dapat talaga mabilisan yan dahil ililipat mo talaga siya habang mainit-init pa dahil kapag lumamig nga yan ay mamumuo na. Bawat lagayan ay konti lang naman yung nilalagay na caramelized sugar mga marikoy. Yung saktong-sakto lang talaga na malagyan yung ilalim. Kung titingnan mo nga ay sobrang matrabaho talaga o yes po opo, sobrang matrabaho po talaga at talagang tiyagaan lang din talaga to. May nagchat nga sa akin at kung magkano daw ba to kapag ibebenta ng per piece. Nag-costing naman ako nito mga marikoy kung magkano ang nagasto. Siguro maibebenta nyo to ng mga 10 pesos to 15 pesos ang isa. Alam nyo ba na perfect nga tong ganito na pagkagagawa ng lecheplan mga marikoy lalo na sa mga may okasyon o diba hindi siya mababalot lahat dahil isa-isa lang talaga siya. Diba? Unlike nga doon sa mga malalaking lyanera mga marikoy, kailangan mo pang hiwain, kailangan mo pang hatiin o kaya naman ay mabalutin mo talaga ng buo. Eh kung ganito yung gagawin mo, isang tao, isang piraso lang o diba? Sobrang perfect talaga to. Kaya naman pinag-isipan ko to mga marikoy, siguro kapag mayroong okasyon dito sa bahay, magagawa ako ng lecheplan tapos ganito na yung itsura. Aba, pakiramdam ko talaga kapag ganito ang gagawin ko, parang mas makakatipid ako sa dessert. Kaya naman, alams na, pagka pumunta kayo sa bahay na may okasyon, ay ganito nga yung makukuha nyo dessert. Kaya naman, makakatipid ako sa pasyaron. Huy! Anyway, sa 10 igyok, ang magagawa mo nga dyan mga marikoy, mga 30 to 35 pieces na bilog. Depende na lang din talaga yon kung gaano karami ang nilalagay nyo. Kung makikita nyo, ay meron akong kwadradong tab dyan. Hindi ko kasi makikita yung iba kong mga bilog na lagayan mga marikoy. Kaya naman dyan ko na lang nilagay dahil nagmamadali na nga ako sa mga oras na yan. O, take note, bago nyo isa lang yung inyong lecheplan, dapat nakakulo na yung tubig nyo. Dahil nga, meron naman ako ditong timer, kaya naman gagamitin ko to mga marikoy. Meron siyang magnet dyan sa likod, pwede mo rin siyang ilagay na patayo. Tapos, ayan, i-on nyo lang yung gilid niya. Tapos, ayan, nagbubukas na yan, kaya naman pwede nyo na iset kung ilang minuto yung inyong i-time. Bale, yung apoy nga pala na ginamit natin ay medium heat nga yun mga marikoy, kaya naman isiset ko to siya ng 15 minutes. At ayan, after 15 minutes ay titingnan naman natin siya kung luto na talaga. Dito naman sa pag-check kung luto na yung lecheplan natin, ayan, gumamit lang ako dito ng toothpick. Kapag malinis na nga yung toothpick ay luto na yun. Pero pag masa-masa pa yung toothpick mga marikoy, ibig sabihin nun, hilaw pa yun. At ayan, ganito na nga yung itsura. O diba, sobrang perfect, sobrang creamy at talaga naman sobrang smooth. O diba, kita nyo naman, sorry na kaagad sa mga matatakam na naman ulit. Kung na-perfect ko nga yung gawa ko, syempre alam ko na mape-perfect nyo rin to. Basta sundin nyo lang yung mga tinuturo ko mga marikoy, alam ko mape-perfect nyo yan, promise. Lahat naman ang ginagawa ko dito sa lecheplan mga marikoy, tinuturo ko sa inyo at sinasabi ko sa inyo, wala akong tinatago at lahat talaga yan talaga ang ginagawa ko. At alam ko namang natakam kita, kaya naman ito na yung sign, kaya naman gumawa ka na sa'yo.